Hello mga kapatid, meron po akong i-share sa inyo na ito po ay isang pare na sinasabi niya po na ang pagsamba sa mga rebulto ay ito ay mga tradisyon lamang at ito ay nagmula sa mga pagano. Ito ay mga tradisyon ng mga ninuno lamang na sinundan lamang ng mga tao. At panoodin po natin ang video ito para po sa mga tao na malawak po ang pangunawa at gustong sumunod po sa ating Panginoon. Hindi po ito pang iinsulto o sinasabi niyo pong respeto. Mismo dito na po sa paring ito nanggaling ang mga salitang bawal po sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Upang hindi po tayo maninlang ng ninuman, tayo po ay magbasa ng Biblia mga kapatid. Yun lang po ang isa sa pinaka makakapagpalinaw ng ating kaisipan ng puso natin na talaga pong bawal po sumamba sa mga Diyos-Diyosan o mga idolatry mga kapatid. Hindi lang po sa mga Diyos-Diyosan kailangan po tayo mga idol po na yan. May mga bagay po tayo na kahit po yung mga gamit natin or some things na ina-idol po natin or paghanga sa mga artista o kahit ano pa pong bagay o person na atin pong ina-idol ay ito po ay malaking kasalanan. Panoodin po natin ang video ito mga kapatid. Ang idolatry mao kini ang dayanan kini sa salagan ang mga tao hunungo na unta kini usa ka pari nagsaway sa pagsimba og mga rebulto. And thank you very much for being here, Father Archie Gariba. God bless you, Father Archie. Yes. Father Archie, ano po ang paninindigan ng Simbahang Katoliko patungkol po doon sa pagluhod, pagsamba, or pag-revere ng mga imahe po? Kinaugalian na through the many centuries. Nabanggit ko nga po na our tradition should be baptized by the Word of God. Yung talagang ultimate standard natin, no matter how seemingly beautiful. Kasi kapag sanay ka na to protracted long history, akala mo totoo eh. Oo. Yes. Are you saying it's time now that medyo baguhin na yung tradisyong yun? Yun na yun. Kaya nga po, salamat sa Diyos, meron po tayong, and for me, huwag kayong magagalit. Ako po isang Katolikong Franciscanong pare, but deep within my spirit, I have to say what is right. And I know, hindi po matutuwa si Lord kung ako'y wishy-washy with my words, no? Kailangan straight po. At maraming matutuwa dahil it's the Word of God. It's not my word, it's not our word, but it is His word. At mabagsik po yung pagtumama. That's also my passion to be able to relate to others. Amen. In love, ha? Sa usa ka interview makita nato kining usa ka pari nga si Father Archie nining usa ka religious nga programa. Nining nga interview iyang gisaway ang pagsimba og mga imahe nga hunungo na unta kini kay kini bunga lamang sa tradisyon sa tao ug wala kini nagsubay sa Biblia. Usa ka dakong hagit sa mga nagasimba o mga rebulto kung unsay ilang respond niini nga mismo isa sa ilang mga leader na ang nagpahunong nila niini nga klase nga pagtulunan og mga binuhatan. Ang idolatry mao kini ang pagsimba og mga larawan, mo kini ang pag-ampo kanila, paghatak upas sidungog, pagdaig nga unta angayon lang buhaton sa tinuod lang yud nga Dios. Kini nga practice sa idolatry nagsugod bisan pa sa karaan pang testamento. Nagalenlain lang ang mga ngalan sa mga rebulto karon pero maura gihapon ang pamaagi konsepto sa pagsimba niini. Gani mao ni hinungdan nga ang Ginoo na suko og maayo kaniadto pa. Sama na lang nining gisulat ni Prophet Jeremiah sa iyang libro sa Jeremiah chapter 10 verse 2 to verse 5. Mao kini ang gingon ni Jehova, ayaw pagtuon sa tinuhan sa mga nasod ug ayaw kalisang sa mga ilhanan sa langit kay ang mga nasod nangalisang kanila kay ang mga tinuuhan sa mga katauhan kakawangan man kay ang usa nagputol og kahoy sa lasang ang buhat sa mga kamot sa mamumuo nga may wasay ilang gidayan-dayanan kini sa salapi ug bulawan ilang gilig-on kini sa mga lansang ug pakang aron kini dili malihok sila sama sa kahoy nga palma sa buhat nga linalik ug dili musulti sila kinahanglan nga pagapas-anon kay dili man makalakaw ayaw kahadlok kanila kay sila dili man makabuhat og dautan ni anaa kanila ang pagbuhat og maayo
na ay mga butang nga gitudlo si Prophet Jeremiah nini nga libro niya. Number 1, ayaw sunduga ang tinuuhan aning mga tawhana. Sa verse 2 giingon ni Prophet Jeremiah nga dili tun-an ang tinuuhan aning mga tawhana. Mao daw ni ang tinuuhan nga magkuha og kahoy sa lasang unya himuon dayong larawan, kulitan dayong porma sa tao unsa nga porma unya simbahon. Ingon si Prophet Jeremiah, ayaw sunduga kini nga klase sa pagtulunan. Number 2, kinahanglan ilansang aron dili matumba. Mao ni gingon sa verse 4 nga kinahanglan pang ilansang tungod kay lagi aron dili matumba, kay dili man makalihok kining mga kinulit nga larawan. Mao ni hinungdan nga daghan sa mga cases sa mga rebulto nga nangatumba panahon sa ilang prosesyon tungod kay wala kini natarong ug lansang. Klaro kayo nga isa ni sila sa mga gipasabot ni Prophet Jeremiah meaning nga verse. Number 3, kinahanglan pa sa anon kay dili man makalakaw. Sumala pa sa verse 5, kinahanglan pa kini pa sa anon kay dili man lagi kini makalihok o makalakaw. Ug kung mulakaw man pud kini kalit, may man pug dili managan ang mga tao. Number 4, ayaw sila kahadluki. Ingon ang verse 5 nga sama lang sila sa mga palma. Mao kini ang mga tawo-tawo sa humayan sa ilang panahon nga walay mahimo og gayud. Kinahanglan pa kining pasaanon. Dili kini makahatag og maayo, dili pud makahatag og dautan. Pasabot nga dili sila angayang ampuan kay dili sila makahatag og panalangin sa tao. Pero daghan sa mga tao ang nagasimba nila og mahadlok pa ganing gabaan. Imo nang nadungog ang pulong sa Ginoo. Naa na nimo ang choice. So mga kapatid, mismong pare na po yung nagsasalita at sana na po ay buksan po natin yung mga puso't isipan natin bilang kaligtasan ng ating nag-iisang kaluluwa mga kapatid. Huwag po kayong magalit kung hindi ito po ay nirepost ko bilang pagmamahal sa inyong mga brother and sister. Hindi po sa nakikialam o hindi po kayo nirespeto, ngunit kailangan nyo po itong malaman dahil ito po ang sinasabi sa akin ng Holy Spirit na i-repost ko para malaman ng mas marami mga kapatid. Ingat po lagi. God bless po. Mahal ko po kayong lahat.